natin last bago tayo kumain. Ako po. Kaka-G Fanatics. Nako, ito kasi naka-fasting ako, naka 16:8. Okay? Naka-ano pa ako, naka-calorie deficit pa ako. Ito pag-usapan natin, mga kababayan. Kahapon ay may banat itong si Ferdinand Topacio laban dito kay Rowena Guanzon, mga kababayan. Yan ay natapik din natin kahapon, kaya lang hindi ko na-deliver na maganda yung ating topic, kaya hindi masyadong kinain o hindi masyadong pinansin na mga kababayan natin. Pero mga kababayan, ito sumagot ngayon itong si Rowena Guanzon laban dito kay Ferdinand Topacio, mga kababayan. Ano ba kasi talaga yung pinag-aawayan nila? Palagay ko nag-aaway itong mga to. Unahan, mga kababayan, sino ang pipiliin ni Sara Duterte na maging senador niya sa 2028? Etong sagot na mga kababayan ni Rowena Guanzon, tinawag na kadiri itong si Ferdinand Topacio. Bakit? Ano ba nangyari dyan? Well, ito mga kababayan, ito yung sagot. Ito kasi yung pahayag nitong si Topacio kahapon na ikinagagalit ngayon ni Rowena Guanzon, mga kababayan. Mabuti nakita ko yung yung video. Kasi kahapon walang gustong manood dahil salita lang. Hindi ko makuha yung salita ni Topacio Ito pa lang si dating Commissioner Rowena Guanzon. Di ba tayo nagbibigay tayo ng t-shirt sa mga kaibigan natin, yung Ito pa lang si Rowena Guanzon ay nagbebenta. Oo. Yung mga t-shirt na nakalagay, mapapangiwi ka sa korap, bardagulan queen, may mukha niya, ay binibenta niya. Tinatanong nila kung bawal, hindi naman po bawal. Ito lang ang naiisip ko. Bakit naman kakandidato ka ng senador, magbebenta ka ng t-shirt? Kung kumakandidato ka pa lamang, pera na iniisip mo, kita na iniisip mo, anong iisipin mo pagka nandun ka na sa Senado? Parang sinabi niya, mga kababayan, etong si Rowena Guanzon ay corrupt. Sinasabi niya, magnanakaw kapag nandun na sa Senado. Yan ay indirect mga kababayan na statement itong si Ferdinand Topacio, no? Na magnanakaw itong si Rowena Guanzon. So tuloy natin. Alam ba ng PDP yan? Hindi naman po miyembro ng PDP si Commissioner Guanzon. Pilit lamang niyang idinidikit, iniugnay yung kanyang pangalan kay VP Sara. Bakit? Dahil sikat, popular, malakas sa taong bayan si VP Sara. Pero noong si Pangulong Duterte pa lamang ay gustong maging presidente, binablock niya yung certificate of candidacy. Pinapa-inhibit siya, ayaw niya mag-inhibit. Bago, nung presidente na si Pangulong Duterte, kung ano-anong sinasabi niya laban dito, kay Masagwa daw, kay Bastos daw, kay puro red jokes, pati kay VP Sara, tinawag niyang Fiona, tinawag niyang basically, tinatawag niyang magnanakaw nun si VP Sara na yung, 125 million in 11 days, andyan ang post niya, meron ako lahat. Tinawag niyang Fiona, ang daming sinasabi niyan against VP Sara bago ang kapal ng mukha. Kain suka. Mga kababayan. Tapos ngayon, sinasabi ni Rowena Guanzon, malinis na daw yung pangalan ni VP Sara Duterte at pumunta dun sa Davao, nakipag ganon pa, nakipag peace bump pa. Mag-spokesperson. Buti nga hindi tinanggap. Ngayon, gusto mag-senador, pilit na dikit ng dikit kay Sara Duterte. Ay, nag-apply pala si Rowena Guanzon, mga kababayan, na spokesperson. Ngayon naman ay gustong dumikit daw kay VP Sara Duterte kasi nga gustong maging senador. Mga kababayan, nakita nyo na ngayon na yung dahilan kung bakit nagagalit. Ito ibig sabihin, di ba si Guanzon ayaw umamin na DDS? Ito naman si Topacio, talagang rabid DDS to, mga kababayan. Sumali na nga to sa ng PDP ngayon, di ba? Siya ay membro na ng PDP. Si Guanzon daw ay hindi naman member. Pero mga kababayan, sabi niyang ganon, itong taong to, dati galit na galit kay VP Sara Duterte, ngayon dikit ng dikit. Tapos ang gagawin, mga kababayan, nagbenta ng t-shirt. Kung yan, pera ang iniisip mo, paano pa pag nasa Senado ka na, nakaupo ka na, di pangungurakot ang iisipin mo? Yun naman talaga ang gusto niya sabihin doon Hindi niya lang sinabi ng diretso, pero pinapatamaan niya si Rowena Guanzon. Ang sagot naman sa kanya ni Rowena Guanzon, mga kababayan, ay ito. 12 hours. Mga kababayan, kadiri itong si Topacio. Di ba? Attorney Topacio, inaming pinagnanasahan ng maamoy noon si Rep. Sara Ilago.
Mga kababayan, alam naman natin kung anong pinagsasabi dyan ni Ferdinand Topacio, di ba mga kababayan? Hanggang ngayon, tinatago na yung video na yon. Dahil nga po yan doon sa pagtatanggol ni Ferdinand Topacio dito kay Bong Suntay na kesyo di umano mga kababayan, yung pag-iisip lang daw, kapag nasa isip mo yon wala daw criminal liability. Kahit administrative, hindi ka daw pwedeng kasuhan. Yes, tama naman. Pero hindi mo pwede, mga kababayan, ipagkalandakan yung gusto mong gawin doon sa babae. Nakakahiya yun. Sana sa sarili mo na lang. Pero the moment na ito ay lumabas na mutawi na sa iyong bibig, iba na yung ibig sabihin. 'Di ba? Lalong-lalo na itong si Ferdinand Topacio, mga kababayan, na sinabi niya, ako nagnasa rin naman ako. Yan nga si Sara Ilago, nakatabi ko yan, naamoy ko, pinagnasaan ko rin. Biruin niyo mga ka-GP Natics, isa kang abogado. Sasabihin mo yun na pinagnasaan mo yung katabi mo dahil sa amoy, dahil mabango. 'Di ba? Kadiri. Ulang na lang sabihin nito ni Rowena Guanzon, unanong manyakis. Etong si Ferdinand Topacio, di ba mga kababayan? Kahit kayo, agree sa akin eh. Agree kayo kay Guanzon kahit na sabihin natin, ganyan, kayabang yan, galit na galit tayo kay Guanzon. Pero mga kababayan, magbanatan na sila na magbanatan, maglabasan na sila ng baho. Gustong gusto ko yan, content yan. Di ba? Ay, nagimasin, alukon. Ay, kaya't ko ata nga syempre, more on protein tayo eh. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Emma, nakaabot din sa live mo. Nako, Ma'am Emma, pahuli ka na. 'Di ba? Sabi ni Marian Kit, wow, ano naman tingin nyo kay Sara Mau Pushit, Shiminit, Chucky, Dalpiatos? Matino ba yon? Yung puon yung may trililing? I think mali ata yun. Parang pinagnasaan niya sa Ilago pero nawala nung naamoy. Naubos? Naubos ba? Naubos? Grabe si Topacio, no? Parang sinimsim yung amoy ni Sara Ilago, mga kababayan. Pero pangit talaga ng mga pahayag ni Ferdinand Topacio doon, nakakadiri. Talagang sabi nga ng kapatid ni Ann Curtis di ba? Iba talaga mga kababayan. Isang abogado na to, dapat ganyan, dinidisbar na kaagad eh. Hindi niya pinapakita dito, hindi niya, kumbaga, bilang isang abogado, dapat ipakita mo na ikaw ay ehemplo at mabuting tao sa lahat ng pagkakataon. Pero si Topacio dito, pinapakita niya yung pagiging manyakis niya. 'Di ba? Mga kababayan, ako okay, banatan niya na banatan si Guanzon. Pero mas malala talaga yung ginawa niya. Mas malala, hindi makakain, mga kababayan, yung kanyang mga pinagsasabi hinggil sa mga babae. Kay Luistro, may sinabi siya. Kay Laila de Lima, napakasasakit na mga pinagsasabi niya kay Laila de Lima. Which is hindi po dapat, mga kababayan, sinasabi ng isang abogado. Dahil ang mga babae, kahit ano pang nagawa niyang masama yan, merong bad experience yan, may bad faith yan, 'di ba? Mga kababayan, kailangan pa rin nating irespeto yung mga kababaihan. Isipin na lang natin, may anak tayo, may kapatid tayong babae. Dapat igalang natin sila. Gaya ng gusto mong paggalang sa'yo ng mga babae. Diba? Sabi ni Nerd, they are the same. Parehas daw sila. Same lang yan. Diba? Totoo naman eh. Pero sana makarinig pa tayo ng ibang mga banatan ng dalawang ito, mga kababayan. Gusto ko sana itong si Rowena Guanzon kasi masakit to magsalita no? Total, mga ka-GP Natics, itong sagot na to, una to, bago actually yung pahayag nitong si Ferdinand Topacio. Pero, syempre, mga kababayan, alam naman natin si Rowena Guanzon, hindi yan papayag na siya ay maliitin. Hindi yan papayag na siya ay banat-banatan ng isang napakalaking tao, di ba? Hindi yan papayag.
Isang araw makikita nyo yan mga kababayan, may sagot na yan kay Ferdinand Topacio. Makikita natin, etong pahayag na to, sigurado yan, i-elaborate yan ni Rowena Guanzon para banatan si Ferdinand Topacio sa kanyang pagiging manyakol. Oh. Okay? So ayan mga kababayan, maraming salamat po muli sa inyong lahat, sa lahat po ng nakasama natin ngayong araw mga kababayan. Pwede nang kumain ng inyong abang lingkod. Kasi may oras po yung yung pagkain ko, alas 12 hanggang alas 4. Okay. Diyan lang yung window hours ng aking pagkain. Thank you so much sa inyong lahat mga kababayan. At happy blessed Sunday to everyone. Enjoy your weekend mga kababayan. Sa mga ka-GPnatics po natin dyan abroad ha. Sa lalong-lalo na mag-ingat po kayo palagi mga kababayan. At enjoy nyo lang ang buhay. Ganyan talaga. Kahit malayo kayo sa pamilya mga ka-GPnatics, nandito naman ang inyong abang lingkod. Ha? Ano? Palaspas. Palaspa. Sunday. Okay. Bye-bye guys. See you. Thank you. Mio, Ernesto Rivera, Emma Ordonez, thank you so much. Northern Kumot, Ma'am Lucy, Joshua, Winnie Halos, George D, DC, Marisa Sonokawa. Thank you so much sa lahat ng hindi ko nabati dyan.